tumigil kami ni Derek, palagi yung tumatawag sa akin. Sabi nila, sa ospital ako, may sakit ako, may ganyan ako. Alam mo yun? So parang, well, hindi may iwasan kasi very athletic siya and very active. So, which is good, diba? Naiintindihan mo naman. Ako naiintindihan ko. Actually, naiintindihan ko. Kaya ako naman din outgoing and very sporty rin eh. Kausap ko si Derek, sabi niya kanya hindi siya bumabata at nararamdaman niya maaaring ikaw na rin para sa kanya. Kaya kinikinig ako. Ano reaction mo lang? Sinabi niya rin. Ikaw na raw. Ako thankful ako kasi ako hindi ako pumapasok sa isang relasyon na walang patutunguhan. Gusto ko pag pumasok ako sa isang relasyon, iniisip ko na yung future dun sa tao yun. Hindi ako papasok sa isang relasyon para lang gusto ko lang magkaroon ng boyfriend. Alam naman ng lahat ng tao yan. Alam lahat lalo yan. Number 1 ng mommy ko. Alam yan. From the very start, mommy, pag ako nakahanap na ng the one ko, alam mo na. At nahanap mo rin, feeling mo naman, the one mo. Yes! Ano yung isang bagay kung bakit siya yung tao na Bagay kung bakit siya yung naging boyfriend. So, hindi lang siya ka-friend, sa lahat ng mga taong tumanghang manligaw, bakit siya, number 1? Grabe yung foundation namin as friends. Malalim eh. Malalim talaga. Hindi ko ma-imagine of all people sa industry, sa lalaki, dito sa industriya na Derek yung makaka-connect ko. Hindi kami pareho na ugali. Nagsasabihan niya ako in every way. I guess parang napakatotoong tao niya. Alam naman na lahat ng tao kung gaano kung katotoo. Ang totoo, galit ako. Masaya ako. Siya ganun din, pero siya matured na parang kaya niya i-handle. Ako kasi, kailangan mo akong pagsabihan eh. Huwag ganyan, huwag ganito, diba? So parang ako, nag-control niya ako. Parang alam niyo kung gaano ako mag-rat. Alam niyo kung gaano ako malikita. Alam yun, pero ang laking factor niya. Ever since na kaibigan ko siya, ang dami kong mga desisyon na sinunod ko yung payo niya. Napupunta ako sa estado na okay ako. Especially yung away namin ni ate. Ay, grabe. Lagi siya nag-try para sa akin. Nakaayos din kayo. Malaking factor si Derek talaga sa lahat. Ever since naging lang ko. Not, I don't think it's because of age. It's because siguro yung experience niya sa life, like, ako. Okay. I mean, hindi ko sa age yun eh. Parang marami siya sigurong Pinadaanan na. travel. Alam mo yun, parang yun yung number 1 na gusto ko rin eh. Parang napaka-open-minded niya. I can talk about anything, everything to him. Open ka ba sa travel? Kasi sabi niya, mahilig mo travel si Derek, di ba? Mahilig siya mag-travel, yeah. Pag inaya ka. Not alone. Ako naman, mahilig mag-travel alone. Ayoko? Yeah. Kasi like, punta akong Bali, 4 days, ako lang mag-isa. Punta ako Hong Kong, 24 hours, ako lang mag-isa. Walang plano-plano, wala pang hotel, wala itinerary. Pumunta ako life. So parang kakagusto kami nito kasi ganun din siya eh. Pareho. Nag-unfold yung gusto nilang i-level up yung friendship niyo. Kailan na dumating yung realization? Ano yung turning point? Sabi niya kasi 1 week and a half nagbago daw eh. So sabi Parang niya, magic na yun. Outreach kayo sa Pateros? Wala nung time na bumabagyo, wala ang trabaho ang lahat ng tao. ayan na. So, everyday kami magkasama, kasama ko yung family. Pamangkin ko, punta kami ng grocery. Ang hangout namin, grocery, kasama ko mga pamangkin ko. Parang alam din naman ako, nag-melt yung heart ko, especially kapag malapit din pamangkin ko sa tao. Mahal mo. First siguro, or something. Pero that time, hindi pa namin alam na, parang awkward nga. Kasi parang, iba na to. Parang, kaibigan pa ba kami? Kasi iba na to eh. Parang kukulang na lang anak namin yung mga pamangkin ko, di ba? Ilang beses kami nag-grocery nung week na yun. 3 beses ata. Makati Supermart, Pure Gold, SNR. SNR, sinubi niya ako doon. And then, one time,
Okay. So, parang, ano to? Sabi, kinausap niya na ako one time. Sabi niya, ano to? Ano what's Ano happening? na ba nangyayari sa akin? Ano ganyan? Sabi ko, I don't know. I'm just waiting for you to ask me kung ano bang nangyayari. Kasi alam ko parang hindi na, Normal lang. parang hindi na normal na ginagawa ito ng magkaibigan. Parang biglang, boom! Hindi ko 360 eh. Parang, actually, kinilig ako sa sinabi niya na parang he said na he's in love daw with me. He's just been known for 2 years. Pwede yun. Hindi lang siya And I aware. think I feel the same way na hindi rin ako aware na may ganung feeling. But hindi naman kasi namin ina-assume and hindi kami basta sobra lang yung pag-aalaga namin sa isa't isa pero ang tingin namin sa isa't isa magkaibigan. Pero kasi now is say yes, on that situation na sinabi niya sa iyo, anong reaction mo? Nasa ka ba? Or Na alin? natuwa ka ba? Yung nagtatapat na siya sa he's in love with you, parang ganyan. Hindi ako makasalita kasi parang hindi ko ma-imagine na yung maamin sa akin na gano'n eh. Kasi alam mo yun, pag magkaibigan talaga kami, pag magkausap kami noon, ay ko siya inaasar, alam mo yun, Kinukulit ka. Kinukulit ko siya, tapos everything na sinasabi niya sa akin, naku, tigilan mo nga ako, ganyan, bla bla bla. Gano'n din naman siya sa akin, natawagan niya ako para lang kulitin ako, or may problema siya, or kung gusto lang niya mag-visit. Alam mo yun,